si Attorney Joel Butuya. Nasa linya na po natin, Attorney. Magandang evening. Si Johnson po ito sa Teleradyo. Good evening, Attorney. Magandang gabi, Johnson, at sa lahat ng ating mga nakikinig na mga kababayan. Opo, siguro simulan natin, Attorney Joel, doon sa proseso ng pagtanggap ng testigo ng International Criminal Court. Paano po bang proseso doon? Lilinawin ko lang, Johnson, no, na yung issue ng mga IDs, hindi issue yun ng mga testigo, kundi yung mga biktima na gusto mag-participate sa trial para ipahayag ang kanilang views, observations, and concerns. So, Opo. hindi ho ito mga testigo, ito ho yung mga biktima gusto makilahok ko sa trial. Oh. Ay paano pong proseso pagka ho ganun? Talaga bang kinakailangan ng national ID from the Philippine Statistics Authority o ano bang mga pasaporte? Yun ho ba ang valid na tinatanggap ng International Criminal Court? Ang ginawa po ng pre-trial chamber ay humingi ng recommendation sa tinatawag na opisina ng ICC na Victims Participation and Reparation Section, VPRS, in other words. And yung VPRS ay gumawa ng research, no? And yung VPRS nag-submit ng practically 31 na po pwedeng gamiting ID ng mga biktima para i-submit nila and magiging basihan para makapag-participate sila sa ICC trial, no? Opo. Nung sinabit ito, hiningan ng comment, no, or yung observation na tinatawag sa ICC, ang defense. Si Nicholas And Kaufman. sinabi ni Mr. Kaufman na ilimitahan natin to national ID and passport, no? And kung walang passport, sabi siyang SS, no? Requirement, no? So, kinonsidera ng chamber yung recommendation ng VPRS at yung observation, kumbaga yung comment ni Mr. Kaufman. Opo. And ang ginawa ng chamber ay pinanigan yung VPRS. Sinabi ng chamber na we will adopt the recommendations of the VPRS na tanggapin yung 30, actually 31 nga yung tinanggap nila dahil kung walang ID, kahit na anong ID ang isang tao, po pwedeng dalawang may kilala sa kanyang tao na testigo na alam namin itong taong ito ay biktima, no? Yung dalawang taong yun titirma sa certification at ipapakita nila yung ID nila. So 31 yung ways na magkaroon ng practically ID yung mga biktima para makapag-participate dito sa ICC trial. So ibig sabihin, Attorney Butuyan, naging favorable doon sa kampo po ng mga abogado at mga posibleng magiging testigo against the former president yung desisyon ng ICC? Sa mga biktima dahil niluwagan po yung yung proseso sa kayong pruweba para sila po ay makapag-participate po sa trial. Baka sasabihin nung nakikinig at nanonood po sa atin, ano naman ba ang problema kung halimbawa passport at ID, national ID from the Philippine government ang gawin lamang na requirement sa International Criminal Court? Alam mo, Johnson, sa passport, pupunta ka sa mga squatter areas, bilangin mo nga kung ilan yung mga may passport dyan, no? Dahil yung passport ID yan ng pangmayaman dahil kaya mong mag-travel abroad or kaya mong mag-apply para maging OFW, no? So, kung magkakaroon ng statistics kung ilan yung may mga passport sa sa mga lugar na maraming mahihirap, talagang kokonti, no? So talagang ang intention niyan ay talagang lilimitahin mo, maglalagay ka ng hurdle sa mga mahihirap na mag-participate at makakamit ng hustisya sa ICC, no? Tungkol naman sa national ID, nako, alam naman natin ang tagal ng issue yan na sobrang na-delay. Sobrang delayed ang delivery ng mga national ID. Merong mga 4 na taon na wala pang nakukuha ang national ID, no? So kung yan yung pagbabatihan mo, talagang sa simula pa lang, gusto na talagang i-disqualify yung mga biktima natin
at magbigay ng palakit para hindi sila makapag-participate sa ICC trial. Opo, attorney, yung tanong ko po na yun parang pinaguhugutan ko dun hindi hubat kung halimbawang magiging testigo nga sila sa International Criminal Court, ano po ba? Kailangan ba nila physically present sa International Criminal Court na naroroon? Merong proseso sa ICC trial na hindi kinakailangan po pwedeng video conferencing yung pagtitestigo ng certain witnesses, no, na may risk, may physical risk sa kanila, no. Merong ganung prosesong pwedeng mangyari, no. Pero yung usapin ng testigo, ano po 'yan, dun sa may criminal aspect ng kaso, yung prosecutor po ang ang nag-identify kung sino yung mga testigo, hindi ho yung mga biktima. Kasi ho, alam nyo, 99.9% ng thousands of biktima hindi ho magiging testigo yan. Ang konti-konti lang ho pwede magtestigo kasi hindi naman ho ito trial ng lahat ng 30,000 na patayan na nangyari. Ito po ay paglilitis para patunayan na meron nag-mastermind na gawing polisiya yung pagpatay bilang solusyon sa drug problem natin, no? Kaya ho, sampling lang yung gagawin nila at karamihan nga ng mga witnesses diyan, yung mga insider witnesses, at wala hong alam actually yung mga biktima kung sino yung mga yon. Pero lumalabas na sa mga ibang balita na yung mga self-confessed assassins sa Davao, sila Mato Bato, sila Scania, yun yung mga ganong klase ang magtitistigo sa criminal aspect ng kaso. Opo, yun hong tanong ko hindi naman para nga i-justify yung naging observation po ni Nicholas Kaufman, pero sa point of view ng ordinaryong Pilipino, kung halimbawa national ID at Philippine passport lamang din ang pag-uusapan at kung physically kinakailangan po yung witness na dalhin sa ICC, hindi ho ba't kukuha naman talaga ng passport? Unang-una ho, hindi nga ho magtitistigo yung mga biktima. Ang usapin ng ID, kung yung mga biktima ay papayagang mga pag-participate dun sa trial. Kasi kung yung mga biktima magpa-participate sa trial, hindi naman ho kinahulugan nun magtitistigo sila. Yung magtitistigo ho, yun ho yung mga na-identify ng prosecutor. Hindi ho dapat i-require na nagkaroon ng passport yung mga biktima dahil hindi naman sila magte-testify. Yung mga magpa-participate lang sila through yun lang ho yung yung pinag-usapan ID. So fake news ho na kinakailangan yung mga biktima ay magkaroon ng passport dahil hindi ho sila pupunta sa Hague. Yung 99.9% ng mga biktima. Opo. Meron ho bang basihan yung pangamba ni Nicholas Kaufman na para daw siguro na walang fake witness na isasalang po sa ICC trial laban kay dating Pangulong Duterte? Alam nyo, yung mga testigo ay dadaan sa cross-examination. No? Iko-cross-examine niya ni Mr. Kaufman. So kung meron siyang agam-agam na witness, meron ho siyang pagkakataon na ilabas at i-expose yan kapag cross-examine na niya yung testigo. Pero hindi ho sa simula pa lang, i-require na niya ng ID, no? Sa atin nga, hindi mo nire-require na magpakita ng ID yung mga testigo natin bago pa man lang sila magtestigo, no? Ito, hindi pa nga sila nagtitistigo. Pa lang sila, magpa-participate pa lang sila sa kaso, inihingan mo na siya ng kung anong ID. Parang ano nangyayari parang yung mga biktima pa ang on trial, parang binabaliktad yung issue. In fact, ito trial ng ni Mr. Duterte, hindi ito trial ng mga biktima. So, wag ho nating baliktarin yung proseso. Opo. Attorney, meron ho palang binanggit si Nicholas Kaufman na ang sabi po niya kayo po ni Attorney Cristina Conti hindi pa naman talaga accepted ng korte bilang mga representative na mga biktima. Ano ho bang totoo po doon? Alam mo, ang niya yun kasi ang kanyang argumento, no, ang implicit na argument is hindi ka counsel magsalita, no? At hindi mo pwedeng i-criticize yung kanyang mga maling mga statement at mga maling action. Hindi po totoo yan, fake news yon, no? Dahil kahit na sinong tao o pwede pong magsalita kahit na hindi ka counsel, pwede kang magsalita tungkol sa proseso ng ICC.
pwede mong batikusin yung ginagawa niyang mali. No? In fact, even ordinary tao, kahit na hindi ka abogado po, pwede ho yun. Meron pa nga proseso sa ICC na kahit na hindi ka abogado, pwede kang mag-file ng observations mo, pinapayagan yon, no? Pwede kang mag-file ng amicus brief kahit na hindi ka partido dun sa kaso, no? Saka kaya sa naunang na-appoint dahil may pera yung kanyang kliyente, no? Yung mga biktima, wala silang pera, hindi sila makapag-afford na kumuha ng abogado. In fact, lahat ng mga abogadong kagaya ko na tumutulong sa kanila, mga pro bono ho lahat yung aming serbisyo, no? Pero ngayon, nag-uumpisa na yung proseso ng ICC na hinihinga nila ng observation yung mga biktima and kung anong katangihan ng abogadong i-appoint ng ICC bilang representative nila na Victims Council sa trial. No? Pagkatapos nila maghalap yung mga observations sa mga biktima, doon mag-a-appoint yung ICC ng Victims Council. Opo. Attorney Butuyan, ano daw pong reaksyon ninyo dun sa sinasabi ni VP Sara na wala hong fake witnesses? Wala. Hindi nga ho pa tayo nagtatrial, hindi pa na-identify kung sino yung mga testigo. Kaya ho, talagang wala, irrelevant ho yung sinasabi nilang witnesses. Ang pinag-uusapan ho, yung mga biktima, kung pwede silang mag-participate sa trial na mangyayari, yun ho yung pinag-uusapan. Hindi ho sila magtitistigo. Kaya ho talagang nililihis nila yung usapan at kinukonfuse nila ng tao na itong mga biktima ay magiging testigo. Kaya kailangan nila magpakita ng ID. Maling-mali ho yun. Fake news ho yun. That's disinformation po. No? Yung mga biktima, hindi ho sila magtitistigo. Gusto lang nilang mag-participate sa trial. At dapat hindi maglagay ng balakid na kung ano-ano para sila ay payagan na mag-participate sa trial. Alright. Attorney Joel Butuyan, sir, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo, ha. Good evening po. Mag-iingat po kayo. Happy weekend. Thank you, Johnson. Thank you po. Si Attorney Joel Butuyan, ICC accredited lawyer at chairperson ng Center for International Law o ng Center Law. Daddy. Huwag pahuli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.